Iboto natin ang tama na uupo sa susunod na halalan. Ilang buwan na lang yan. Para Diba? paputok lang yan. Wala kayong kadala-dala. Oo. Di ba? Para hindi naman masyadong masakit ang mga susunod nating taon at buwan. Kasama natin ang former Finance Undersecretary natin ngayon, Dr. Shelo Magno, on Zoom. Joining us, Dr. Shelo, good morning. Happy New Year po from Peter Enrica sa Balita Patan. Magandang umaga, Peter Enrica. Magandang umaga po sa inyong tagapakinig. Happy New Year po sa ating lahat. Ayan. Ako, it's good to see you on the first day. Magandang ano yan. Pahiyang. Oo. Dr. Shelo, so we will, today, this year is an election year. Ano po? And I think marami rin pong nagsasabi, even now, mainit ang magiging botohan bagamat hindi talaga involved ang presidential position. Ano po? The question is, in the midst po of this, obviously, pre-campaigning, na hindi naman illegal. Hindi din nahuhuli at ipinagbabawal. At wala talagang magagawa ang taong bayan sa gitna ng mga dambuhalang mga billboards na nakikita natin, pati na yung mga social media ads and everything. Paano po ba talaga pumili ng tamang kandidato versus yung nasanay ka na ay, pamilyar na yung mukha niya, pamilyar na yung pangalan niya, and therefore, sa pagpili ng mga senador, congressman, kung ano yung pamilyar, isang isi-shade. Yun nga po, yun yung malalang problema natin ngayon. At saka tama po kayo, hindi pa simula ang eleksyon, pero naglalakihan na ang mga billboards at ang dami-dami ng commercial. Ang nakikita natin ng mga politiko, dahil ng mga nakakaraang election po ay naging effective po ito para sa pagpapakilala at pag-remind ng mga pangalan nila sa ating mga botante, no? Pero ako po, 3 bagay lang ang hinihiling ko sa ating mga taong bayan na pwedeng gamiting parameter sa pagboto sa susunod na eleksyon. Unang-una, yung mga miyembro po ng dinastiya, i-reject na po natin yan. Kasi yung mga miyembro ng dinastiya, kitang-kita naman pong ginagawang family business ang politika. At sa pagboto po natin, hindi sapat na batayan lang yung apelyido ng isang tao sa pagboto ng tamang kandidato. So if we can reject dynasty, malungkot nga po yan kasi nasa konstitusyon naman natin yan na sana magkaroon tayo ng batas na ipinagbabawal ang dinastiya. Pero obviously, ang kongreso natin, na kung saan 80%, mahigit 80% sa kanila ay miyembro ng dinastiya, ay hindi magpapasa ng ganyang batas. So, gamitin na po natin ang ating kapangyarihan bilang mamamayan sa pagboto na i-reject na ang mga dynasty members na wag nang iboto. Yung pangalawang parameters ko po, ito kadalasan ginagamit. Kitang-kita naman natin yung mga nagdi-distribute ng mga akap ayuda. Yung gumagamit ng pondo ng pamahalaan para ibalandra yung mga pangalan nila. Hindi pa sila patay, pinangalan na yung mga buildings sa kanila. Di ba? Yung mga waiting shed at saka basketball court. Opo, uso yan. Ginagawa yan para ma-name recall sila. Pero isipin po natin, mga kababayan, nagre-resort dyan yung mga politiko kasi baka wala talaga silang nagawa. Yan lang yung ginagamit na para magpakilala sa atin at sabihin na may utang na loob tayo sa kanila. Alam niyo po, halimbawa, sa pangkalusugan, ito marami sa atin siguro mga kababayan na kailangan pang humingi ng guarantee letter na tinatawag, di ba, yung MAIP, para makahingi ng tulong sa ospitalisasyon. Alam niyo po, kung functioning at maayos ang gobyerno natin, hindi dapat ganyan na nanghihingi pa tayo sa mga politiko ng tulong para makuha natin yung basic na serbisyo ng pamahalaan. Kasi function nila yan. So, i-reverse natin yung mga politiko na gumagamit ng AKAP, yung mga politiko na kailangan pa yung guarantee letter bago makakuha tayo ng tulong sa ospitalisasyon natin. Yung mga politiko na walang ginawa kundi plaster yung pangalan nila sa mga waiting shed. Walang ginawa kundi magpagawa ng basketball court. Huwag po natin yung iboboto. Dahil ang dahilan lamang po, kaya yan tumatakbo, ay para gamitin itong mga programa ng gobyerno para ikuhanin ang inyong boto. Pero sa totoo lang, pinapahirapan pa yung buhay nyo niyan. Kasi kailangan pa natin magkaroon ng utang na loob sa kanila bago makakuha ng basic na serbisyo. So wag po natin iboboto yung mga gumagamit ng programa ng gobyerno at umiepal para lang maalala yung mga pangalan nila. Yung pangatlong parameters po sa pagboto, tingnan natin kung may kakayahan ba itong mga tumatakbo na to na gawin yung trabaho nila. Yeah. Kasi hindi po sapat na sikat lang
ang ating mga binoboto ay may trabaho na matino. Tingnan nyo naman po, itong kakapirma lang na presidente na budget, hindi po ba? Kung ano-ano yung laman at kung ano-ano yung priority. Kung hindi po talaga aral at hindi alam ng mga binoboto natin yung kanilang trabaho, ay kung ano-ano na lang po talaga ang magiging trabaho nila at output nila dyan sa Senado. Meron nga, hindi ko na i-name, i-research na lang, pero sabi ko nga po kahit nung nasa gobyerno ako, madalas akong padala sa Senado. Dahil yan ang trabaho ko nun policy Pero may mga ilang senador doon na hindi ko nga alam na senador pala kasi hindi ko nakikita. Pag may camera lang po nagpapakita. Ngayon, very visible kasi election. Pero noon, araw-araw nasa Senado ako, hindi ko alam na senador. Diba sabi ko nga, baka walang katawang tao to. Baka naman kailangan nating malaman may katawang tao ba to kasi hindi naman natin nararamdaman kapag trabaho ang pinag-uusapan. Pero pag election, very visible. Yes. Kadalasan kasi sa atin mga kababayan, ang nakikita natin ay kung ano yung natatanggap nating aginaldo, tulong sa mga kandidato nito. Pero sa totoo lang po, isipin nyo, kung ang mga nasa gobyerno ay nagtatrabaho at ginagawa yung serbisyong para sa atin, hindi tayo dapat nahihirapan at hindi tayo dapat nang lilimos ng tulong mula sa mga politiko. Dapat automatic yan. Pag na-hospital ka, automatic may bayad sa hospitalisasyon mo. Pero yun po yung mahirap ngayon Yun na nga. Programa, diba? Sa mga Oo. Ang sarap sabihin, ang sarap marinig na tandaan nyo, buwis natin ang ginagasta nila. Oo. Ayun nga po, Pwede po bang pakibanggit nga ninyo? Nasa likaran niyo po. I was leading to that. Pakibasa nyo nga, hindi namin mabasa Ano Huwag niyo pong kalilimutan na itong mga ayuda na tinatanggap nyo sa gobyerno, itong mga tulong na hinihingi nyo, pinagmamakaawa nyo sa mga politiko, ay tax natin yan. Tax ng ina mo, tax ng tatay mo, kuya mo, bantayan mo. Kailangan po kasi natin ma-remind yan. Kailangan natin ma-remind. Talagang misa kasi nakakalungkot, nakakawalan na ng dignidad. Exactly. Oo. Dahil hindi tayo nanghingi ng tulong sa mga politikong ito. At nagiging ganun yung takbo ng programa. Kasi tayo naman mga Pilipino ay mapagtanaw ng utang na loob. Pero pera po natin yan, kaya dapat wala tayong utang na loob na hinihingi. Kailan po ba, yun nga po yung malungkot, Dr. Shelo, di ba? Na parang nakalimutan natin na tayo yung dapat na boss nila. Tayo yung nagbibigay ng pera na ginagastos nila. So kung gagawin natin na ito turn around natin ng pag-iisip ng mga botante natin, ano po yung best way to start educating? Alam niyo po, yun nga po kasi madalas ako nagdi-discuss, nag-i-explain. Pero minsan po, mahirap po na dinadaan lang sa explanation. Kaya may nilo-launch sana akong kumpanya. Ngayong January, challenge ko na nga si Speaker Romualdez na ilabas yung listahan ng mga nakatanggap ng AKAP. Ang isang ko po ay isang people's audit. No? Kasi nagpamigay daw ng pera, sabi nila 5,000 ng AKAP program na dapat natanggap. And dami na pong nagme-message sa akin na hindi daw 5,000 yung natanggap nila. Yung iba naman, may bawas. Wala silang natanggap. Gusto i-remind. Ito konkreto. Pera po natin yan. At sabi nila, gusto nilang makatulong sa ating mga mahihirap. Audit natin, sino-sino itong mga nakatanggap na to. Magkano ang kanilang natanggap para naman po alam natin kung totoong tao ba talaga itong mga nakalista at tama ba yung pera na natanggap nila. At yung pangatlo ay paano pinili itong mga taong ito. Ito po ay sa ating mga taxpayers dahil yung pinapamudmod na pera ay binayad natin yan. At para po dito sa mga taong nakatanggap ng AKAP, na malaman nila na, pinirmahan ko pala dapat 5,000 yung natanggap ko, bakit 1,000 lang yung natanggap ko? So, gamit pa kayo ng mga politiko. So, sana po ay tumugon sa panawagan natin si Speaker Romualdez. Susulat din po tayo sa DSWD at gagawin din po natin to through FOI para magkaroon ng access sa listahan. Pero sana online para lahat tayo makikita. Pero at least, to be fair, kayo po ba natuwa naman na medyo pinreno muna ni BBM etong AKAP dahil kailangan daw na busisiin ng hindi lang DSWD kundi maging ng DOLE at saka ng NEDA. Are you feeling more assured now?
Actually po, nakakatawa yun. Kasi na-implement Aray. na ng 1 year eh. 2024, gumastos na tayo ng 26.7 billion. Aray Isang ko. taon na yung nakalipas. Tapos ngayon lang natin pag-uusapan na dapat pala ay may programa at may structure sa pag implement na to. Eh ano yung 26 billion na nasayang? Oo. 2024 kung walang programang in-implement. Mm, mm, That's number one. Number Mm. two po kasi, hindi po ako against ayuda. Naniniwala ako na trabaho ng gobyerno na tulungan at i-address ang kahirapan. Importante yung ayuda na yan, yung pagbibigay ng tulong. Pero ang pagbibigay po ng tulong at ayuda, dapat ang direksyon niya na yung pag-aahon sa kanila sa Totoo kahirapan. po yan. Kung mag-graduate, di ba? Oo. Totoo po yan. Eh, Eh meron na po tayong ganyang program ngayon, yung 4Ps. Yung 4Ps. Opo. Hindi pa? Yes. Yes. Na po kanina na meron tayong mahigit 400,000 na pamilya na naka-wait list Ay! sa 4Ps. ang dami pa. Tapos Oo. ang ilang mga gumagraduate dyan, di ba? Kaya Oo. kailangan Oo. talaga Kasi may binabantayan. gumagraduate pero may mga mahihirap pa din. Totoo Kaya- po yan. Ano yan? May nag-a-apply sa 4Ps. Bakit yan hindi pinondohan? Ayun. Budget cut ng 50 billion pesos, ha? Oo. Oo. Yan. Kaya 4Ps kailangan, established na yan. oo. At, na programa. with all due respect to COA, sabi nga ng COA, marami na silang na red flag, pero kulang sila ng underman daw sila eh. Ay, nakailan lang. So ganon. medyo marami pa po tayong butas na dapat natakpan. But it's good to know na merong Dr. Cielo Yes, na nakabantay. crying out in the wilderness. Mhm. Repent! Dr. Cielo, maraming salamat po. We will have another session with you if we may, kasi marami pa po tayong dapat na busisiin at pag-usapan. Yes. Thank you so much. Thank you, Maraming Dr. salamat Shala. po at Happy New Year sa ating lahat.